Mga bro, eto na naman tayo sa isa na namang exciting na eksena sa Exercise SALAKNIB 2025, Anti-Armor Training gamit ang FGM-148 Javelin. Oo mga bro, yung missile na once lang makita ng kalaban, wala na, target eliminated. It's a solid flex ng modern warfare training, lalo na kung ang kalaban ay heavily armored vehicles. At kahit bumili ang Philippine Army kamakailan ng 81K Ray Bolt mula South Korea, mukhang hindi pa rin nawawala sa radar ang legendary Javelin system ng US. Bakit kamo? Simple lang mga bro, interoperability. Kung gusto mong makisabay sa galaw ng allies mo like the US, kailangan mong gumamit ng parehong language, in this case, missile system ang language. Ang Javelin, mga bro, ay battle-tested na. Gamit ito ng US, Ukraine, at iba pang armed forces sa totoong labanan. High-tech, fire and forget, tapos stop attack pa, ibig sabihin, kahit sa pinaka-protected na part ng tank, wala siyang ligtas. Kung may ganitong missile ang tropa, parang may hawak kang laser sword sa gitna ng barilan. Bukod sa performance, ang isa pang lamang ng paggamit ng Javelin ay logistics and support. Kasama sa perks ang joint training with the US, spare parts, at tech updates. Parang may lifetime membership ka sa Elite Missile Club. Ibang level to mga bro, hindi lang tayo humahabol, sumasabay na rin tayo. Pero hindi ibig sabihin ito na masama ang Ray Bolt ha. In fact, magandang combo sila, Javelin for frontline support at Ray Bolt for cost-effective flexibility. Think of it as having both a sniper rifle and a shotgun, ready sa kahit anong laban mga bro. So let's give props to the Philippine Army, unti-unting nabubuo ang full spectrum capability nila. From surveillance to artillery to anti-tank systems, handa sa anumang bakbakan.